Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4. Quarter 3, Aralin 3. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa ang pambansang pamahalaan. Separation of powers o paghihiwalay ng mga kapangyarihan. Ang lokal na pamahalaan at unitary presidential system o estadong unitaryo. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Nasusuri ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Una, natatalakay ang bumubuo sa lokal at unitaryong pamahalaan. Ikalawa, nahihinuha ang ugnayan ng mga sangay ng pamahalaan sa ikauunlad ng bansa. Ikaapat, nababalangkas ang estrukturang unitaryo ng pamahalaan. At ikalima, nakakagawa ng iba't ibang aktibidad na tumutukoy sa lokal at unitaryong pamahalaan. Mga kaalaman, ang pambansang pamahalaan, separation of powers, paghihiwalay ng mga kapangyarihan. Ang lokal na pamahalaan at unitary presidential system o estadong unitaryo. Unang araw. Munting balik-aral, hulaan mo. Ang mga mag-aaral ay kikilalanin ang mga namumuno sa pamahalaan. Pupunan ang diagram ng mga hinihinging impormasyon. Munting balik-aral, hulaan mo. Ang mga mag-aaral ay kikilalanin ang mga namumuno sa pamahalaan. Pupunan ang diagram ng mga hinihinging impormasyon. Narito ang diagram. Pangulo ng Pilipinas, pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Gobernador ng Lalawigan, Bise-Gobernador ng Lalawigan, Alkalde ng Bayan o Lungsod, Bise-Alkalde ng Bayan o Lungsod, Kongresista ng Distrito at Punong Barangay. Gawin ito sa iyong kwaderno. Pangunahin, pagpuna, pinal na pagtatala, 4Ps. Mula sa pagbibigay ng mga mag-aaral ng ugnayan ng mga susing konsepto sa mga nagdaang gawain, ang mga mag-aaral ay kanilang itatala ang kanilang ideya patungkol sa aralin. Sa mga susunod na araw, maaaring ang mga mag-aaral ay itala ang bagong natuklasan tungkol sa napag-aralan o mga pagpuna patungkol sa kanilang inisyal na sinusulat at ang kanilang panghuling pahayag sa kanilang napag-aralan. Ang tanong na ito ang magiging gabay ng mga mag-aaral sa pagsagot ng gawain. Paano makatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pamahalaan sa iyo bilang isang tao at mamamayan ng daigdig? Pangunahing sagot o initial answer. Sa tingin ko, makatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pamahalaan bilang isang tao at mamamayan ng daigdig sa pamamagitan ng patlang. Pinunang sagot o revised answer.
Sa pagtalakay namin ng aralin, aking napagtanto na nakatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pamahalaan bilang isang tao at mamamayan ng daigdig sa pamamagitan ng patlang. At pinal na sagot o final answer. Pagkatapos ng pagtalakay sa aralin, sa kabuuan, nakatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pamahalaan bilang isang tao at mamamayan ng daigdig dahil patlang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ikalawang araw. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Maglista ng mga salita o grupo ng salita na may kaugnayan sa salitang pamahalaan. Lokal na pamahalaan. Narito ang mga maaaring sagot. Gobernador, alkalde, kapitan ng barangay, batas, konstitusyon, pulisya, hukuman, senado, kongreso at presidente. Narito naman ang mga tanong. Una, ano ang bumubuo sa pamahalaang lokal? Ikalawa, ano ang gampanin ng mamamayan sa pagbuo at pamamalakad ng lokal na pamahalaan? Ikatlo, ano ang kailangang taglayin ng mamamayan at pamahalaan para mas mapaunlad pa ang bansa? Kaugnay na paksa bilang isa. Ang pamahalaang lokal bilang bahagi ng sangay tagapagpaganap. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 10, Section 4 ng Pamahalaang Lokal, ang Pangulo ng Pilipinas ay dapat tumupad ng pangkalahatang superbisyon sa mga pamahalaang lokal. Dapat siguruhin ng mga lalawigan, ang mga lungsod at mga bayang nakapaloob sa mga ito na gaganap ng kanilang mga kapangyarihan at mga gawain ayon sa pagkakatakda. Dahil dito, kasangga ng Pangulo at iba pang miyembro ng sangay tagapagpaganap ang mga iba't ibang opisyal ng pamahalaang lokal. Sa kasalukuyang panahon, ang pamahalaang lokal ay may pagpapasyang maaaring gawin na hindi na hinihingi. Ang pahintulot ng pambansang pamahalaan, may kalayaan at kapangyarihan ito sa mga gawain at pagpapasya na itinakda ng pambansang pamahalaan. Ayon ito sa mga probisyon ng Artikulo 10 ng Konstitusyon ng 1987 at ng Local Government Code. Binibigyan ng ganitong otonomiya ang mga pamahalaang lokal upang higit nitong matugunan ang mga umiiral na kondisyon at pangangailangan ng mga lugar at taong kanilang nasasakupan. Ang pamahalaang lokal ay binubuo ng mga lalawigan, bayan at barangay. Ang namumuno sa lalawigan ay ang gobernador. Ang lungsod at bayan ay pinamumunuan ng alkalde at ang barangay naman ay kapitan. Ang mga suliranin ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupan ay ipinararating ng mga pinuno sa pambansang pamahalaan at ang mga pambansang programa, patakaran at mga batas ay ipinararating naman ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayang kanilang nasasakupan. Ang balangka sa ibaba ay nakatutulong upang maging mas madali ang pag-unawa sa aralin. Ang pamahalaang panlalawigan. Narito ang balangkas. Ang bansa
mga rehiyon, mga lalawigan, mga syudad, bayan o munisipalidad, at ang panghuli ay mga barangay. Ang pamahalaang panlalawigan ay binubuo ng mga lungsod at bayan. Ang bawat lalawigan ay pinamumunuan ng gobernador, bise-gobernador, mga kagawad ng sangguniang panlalawigan, kalihim, ingat-yaman, budget officer at iba pang opisyal. Ang gobernador ang tumatayong punong tagapagpaganap sa kanyang nasasakupan. Halos magkatulad ang tungkulin at kapangyarihan ng sangguniang panlalawigan at ng mga lupon ng tagabatas ng mga munisipalidad at lungsod. Iisa lamang ang hangarin ng mga ito, ang maisulong ang pangkalahatang ikabubuti ng kanilang nasasakupang lugar at ng mga mamamayan nito. Ang gobernador. Ang lalawigan ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan ng ating bansa. Ito ay pinamumunuan ng isang gobernador na pinipili at inihahalal ng mga mamamayan. Ang gobernador ay isang pampublikong opisyal na may kapangyarihan upang pamahalaan ang ehekutibong sangay ng gobyerno. Siya rin ang punong tagapagpaganap ng bawat lalawigan. Siya ang nangangasiwa sa paghahatid ng mga serbisyong kinakailangan ng mga mamamayan. Tungkulin rin niyang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan ng lalawigan. Ipinapatupad rin niya ang mga programang pangkaunlaran ng hindi lang lalawigan kundi pati na rin ang lungsod at bayan. Siya ang nangunguna sa pagpapatupad ng batas na binubuo ng mga sangguniang panlalawigan na may pagsang-ayon mula sa pamahalaang pambansa. Ang bise-gobernador. Ang bise-gobernador ay isa sa mga katuwang ng gobernador sa pamamahala sa lalawigan. Siya ang pangalawang pangulo ng lalawigan. Tulad ng gobernador, ang bise-gobernador ay inihahalal din ng mga mamamayan. Ang bise-gobernador ang humahalili o pumapalit kapag walang gobernador. Pinangungunahan ng bise-gobernador ang mga pagpupulong ng sangguniang panlalawigan. Siya ang namumuno o namamahala sa mga lehislatura o tagapagbatas ng lalawigan. Ang sangguniang panlalawigan. Ang mga kasapi ng sangguniang panlalawigan ay inihahalal din ng mga mamamayan. Ito ay binubuo ng 6 na bukal o kilala rin bilang board members. Katulong ng mga bukal ang mga pangulo ng bawat liga katulad ng sangguniang bayan, mga kapitan ng barangay at sangguniang kabataan na inihahalal ng mga kasapi ng kanilang samahan. Ang sangguniang panlalawigan ay pinamumunuan naman ng bise-gobernador. Sila ang lupon na gumagawa ng mga ordinansa o resolusyon na ipinapatupad para maging maayos ang pamamahala sa nasasakupan. Ang iba pang mahalagang opisyal ng lalawigan ay ang kalihim, ingat-yaman, budget officer, health officer, provincial officer, at ang mga planning and development coordinators. Ang pamahalaang pambayan. Ang pamahalaang pambayan o munisipalidad ay binubuo ng mga barangay at bahagi ng isang lalawigan. Ang pinakamataas na opisyal ay ang alkalde, ang bise-alkalde at ang 8 konsehal, kasama ng SK chairman at pangulo ng Liga ng mga Barangay
ang bumubuo ng sangguniang bayan. Inihahalal sila at naglilingkod ng 3 taon. Maaari silang maglingkod ng 3 termino ng sunod-sunod, kasama ng kinatawan ng mga sectoral representatives. Binubuo nila ang lupong tagabatas ng pamahalaang pambayan na gumagawa ng mga ordinansa at patakarang ipinatutupad sa munisipalidad. Ang ilan sa mga tungkulin ng mga opisyal ng munisipalidad ay ang sumusunod. Una, mga paglilingkod sa kapakanang panlahat. Ikalawa, pagkakaroon ng sistema ukol sa pagtatapon ng basura at kalinisan ng kapaligiran. Ikatlo, pananatili ng mga gusaling pangmunisipyo, ang sentrong pangkultura, mga pampublikong parke at palaruan. Ikaapat, pananatili ng mga pasilidad gaya ng mga kalye, tulay, paaralan, health center, mga karatula sa kalye at mga pampublikong pamilihan. At ikalima, pagkakaroon ng mga estasyon ng pulis, pamatay-sunog at mga bilangguan. Ang pamahalaang panlungsod. May iba't ibang uri ng lungsod ng Pilipinas. Ang mga lungsod na mataas na urbanisado o highly urbanized, na may 200,000 o higit pang populasyon at may kasalukuyang kita na 20 milyon pataas. Ang mga kinartang lungsod o chartered cities na naitatag bilang isang malayang pamahalaan, mga malayang bahaging lungsod o component cities na bahagi ng lalawigan kung saan ito matatagpuan. Ang mga namumuno sa pamahalaang panlungsod ay katulad din ng nasa pamunuan ng pamahalaang pambayan, ngunit iba't iba ang bilang ng mga konsehal sa iba't ibang lungsod. Ang alkalde ang punong tagapagpaganap. Tungkulin niyang magpatupad ng mga batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng kanilang nasasakupan. Siya ang naghahanda ng budget at pumipirma ng mga kasunduan. Sinisiguro niya na sapat ang pasilidad ng transportasyon at komunikasyon sa lungsod. Ang mga pinuno ng mga syudad, bayan o munisipalidad. Ang alkalde. Ang alkalde ay pinuno ng lungsod o bayan na inihahalal rin ng mga mamamayan sa nasasakupang lugar. Ang sangguniang bayan at iba pang opisyal sa kanyang pamahalaan ang tumutulong sa alkalde sa kanyang gawain at tungkulin. Ang alkalde ang nangangasiwa at nagpapatupad sa lahat ng mga serbisyo at programa sa bayan o lungsod. Siya ang namumuno sa pagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan sa buong bayan. Pinamumunuan ng alkalde ang pagtugon sa mga pangangailangan ng kanyang mamamayan, may sakuna o kalamidad man o wala. Ang bise-alkalde. Ang bise-alkalde ay isa rin sa mga katulong ng alkalde sa kanyang mga gawain. Pinamumunuan ng bise-alkalde ang pagpupulong ng sangguniang bayan at iba pang opisyal upang makagawa ng mga ordinansa at programang pangkaunlaran ng syudad o bayan. Katulad rin ng alkalde, inihahalal din siya ng mga mamamayan. Ilan pa sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng syudad at bayan ay kalihim,
Ingat Yaman, Budget Officer, Health Officer, Provincial Officer, at ang mga Planning and Development Coordinators. Ang pambansang barangay. Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng isang pamahalaang lokal. Ang mga opisyal ng barangay ay binubuo ng punong barangay, 7 kagawad ng sangguniang barangay, at ingat yaman. Ang punong barangay o kapitan at mga kagawad ay inihalal at naninilbihan ng 3 taon. Maaari silang maglingkod sa loob ng 3 magkakasunod na termino. Ang pambansang barangay. Kabilang sa mga tungkulin ng punong barangay ang ipatupad ang lahat ng batas at ordinansa upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at kalinisan ng barangay. Sa mga nasasakupan nito at tumawag at mamuno sa mga pagpupulong sa barangay. Ang sangguniang barangay ay gumagawa ng mga ordinansa at alituntunin at nagpapatibay ng budget. Ang sangguniang kabataan o SK naman ang nangangasiwa sa mga proyektong pangkabataan. Pinatnubayang pagsasanay, ating ilapat at iugnay. Iguhit ang masayang muka sapat lang kung ang pahayag ay magandang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan. Iguhit naman ang malungkot na muka sapat lang kung kabaligtaran ang sinasabi sa pahayag. Number 1, ang mga tao sa pamayanan ay nakikiisa sa mga programang pangkalinisan sa barangay. Ang sagot, masayang muka. Number 2, laging dumadalo ang buong sangguniang bayan kapag nagpupulong kasama ang alkalde. Ang sagot, masayang muka. Number 3, ang mga mamamayan ng syudad ay sumusunod sa mga ordinansa ng pamahalaang barangay. Ang sagot, masayang muka. Number 4, ang punong barangay ay mabilis na kumilos upang malutas ang problema ng mga kabataan sa kanyang barangay. Ang sagot, masayang muka. Number 5, hindi matatapos ang mga proyekto ng barangay dahil laging hindi dumadalo ang ibang kagawad ng sanggunian. Ang sagot, malungkot na muka. Number 6, ang mga basura ay pinaghihiwa-hiwalay ayon sa kautusan ng sangguniang panlalawigan. Ang sagot, masayang muka. Number 7, tinangkilik ng mga mamamayan ang mga proyektong gawa sa kanilang lugar. Ang sagot, masayang muka. Number 8, malaki ang naging kita ng lokal na industriya dahil sa suporta at tulong ng lokal na pamahalaan. Ang sagot, masayang muka. Number 9, ang mga opisyal ng bayan ay nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay. Ang sagot, masayang muka. Number 10, ang mga punong barangay ng isang bayan ay nagkakaisang nagpapaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ang sagot, masayang muka.
paglalapat at pag-uugnay, isipin, iugnay, ibahagi. Magtala ng ilan sa mga mahahalagang proyekto at serbisyo na ipinapatupad sa inyong sariling pamayanan, barangay, bayan o lungsod. Ang mga nakikita kong proyekto o serbisyo na ipinapatupad ay barangay, bayan at lungsod. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Kaugnay na paksa bilang 2. Ang unitaryong estado ng Pilipinas. Ang unitaryong estado ay isang estado na pinamamahalaan bilang isang entidad kung saan ang pamahalaang sentral ang pinakamataas. Ang pamahalaang sentral ay maaaring lumikha o magtanggal ng mga administratibong dibisyon o subnational na mga unit. Pinamamahalaan ito bilang isang unitaryong estado sa ilalim ng sistemang presidensyal, kinakatawan at demokratiko at isang republikang konstitusyonal kung saan ang Pangulo ang nagsisilbing kapwang puno ng estado at puno ng pamahalaan ng bansa sa loob ng isang sistemang multi-partidista. Ito ang katangian ng pamahalaan kung saan nasa ilalim ng kapangyarihan ng pamahalaang pambansa ang pagpapatakbo sa lahat ng gawain sa bansa. Sa ilalim ng ganitong kaayusan, ang mga gampanin at responsibilidad ng lahat ng pamahalaang lokal ay nagmumula sa pambansang pamahalaan. Ang Pilipinas, kagaya ng ibang bansang binubuo ng maraming pulo, ay nagkakaroon ng problema sa pagbibiyahe at komunikasyon dahil ito ay isang estadong unitaryo na binubuo ng maraming pulo. Marami ang nakikitang problema, partikular na sa pag-abot ng tulong at serbisyo sa mga mamamayang nasa liblib na lugar. Dahil dito, makikita ang pagkakaiba ng mga programa at benepisyong natatamasa ng mga nasa malalayong lugar kung ikukumpara sa mga nasa sentralisadong lugar. Bukod dito, pagdating sa pondo at paggamit ng mga iba't ibang resources ay nagkakaiba dahil mas nakatuon ang atensyon sa mga nasa sentralisadong lugar. Dahil sa mga ito, nakikitang mahirap na ipatupad ang kinakailangang gampanin ng pamahalaan sa kanyang mga mamamayan. Sa ating bansang Pilipinas, ang Malacanang ang nagdedesisyon kung ano at ilan ang ilalaang pondo, serbisyo at proyekto sa mga lokal na pamahalaan. Dahil dito, tinitingnan ng mga eksperto na ang ganitong sistema ay madaling abusuhin lalong-lalo na kailangang maging kaalyado o makiusap ang mga alkalde at gobernadora para mabigyan ng atensyon ang mga lokal na gobyerno. Bukod sa mga impormasyong ito, maaari pang malaman ang iba pang detalye sa unitaryong estado at ng kalagayan ng Pilipinas sa mga bidyong ito. Pamproseso at pangunawang katanungan. Habang tinatalakay ang mga konsepto sa elemento ng pagkabansa, ang guro ay maaaring iproseso ang pag-unawa ng mga mag-aaral gamit ang sumusunod na katanungan. Dito ilalagay ang tugon mo at ang tugon niya. Mga tanong. Una, ano ang bumubuo o elemento ng isang unitaryong estado? Ikalawa, ano ang mga mahahalagang gampanin ng mga leader o namumuno sa isang unitaryong estado? Ikatlo,
Ano-ano ang mga kapangyarihang taglay ng mga iba't ibang namumuno sa bansa sa isang unitaryong estado? Presidente, Vice-Presidente, Senador, Kongresista, Gobernador, Alkalde, at Punong Barangay. At ang panghuli, sa iyong palagay, maganda o akma ba ang ganitong uri ng pamahalaan sa ating bansa? Pangatwiranan ang sagot. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto. 3, 2, 1. Numero ng karunungan. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang itatala ang mga impormasyon o detalyeng kanilang nakalap o naunawaan sa aralin. Gawing gabay ang makikitang chart. 3 bagay na natutunan sa aralin. 2 ideyang nalinawan ka mula sa dati mong nalalaman dito. At 1 bagay na naranasan mo na may ugnay sa aralin. Hiling dinggin, wall wishers. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang itatala ang kanilang mga kahilingan sa mga leader o namumuno para mas mapaunlad at mapaganda pa ang estado ng Pilipinas. Gamit ang mga sticky notes, kanilang ilalahad at ipapaskil sa wall wisher ang mga ito. Narito ang mga halimbawa. Ika-4 na araw. Pagsusulit, kilalanin at tukuyin iyong alamin. Punan ang mga patlang sa larawan sa ibaba ng tamang impormasyon tungkol sa iyong lalawigan, bayan at barangay. Gamitin ang sariling impormasyon mula sa inyong lugar. Siguraduhing tama at kompleto ang inyong sagot. Kunwa-kunwarian, ang mga mag-aaral ay bubuo ng pangkat. Pumili ng isang barangay at magsagawa ng simpleng survey sa mga opisyal ng barangay. Alamin ang tungkulin at ang mga ginawa nila upang malutas ang mga suliraning nabanggit. Pagkatapos, ibabahagi ang resulta ng survey. Survey sa punong barangay. Mga tungkulin, mga suliranin sa pagtupad ng tungkulin at aksyon upang malutas ang suliranin. Narito naman ang rubrik ng kunwa-kunwarian. Mga pamantayan, pagpili ng paksa, pagmumungkahi ng maaaring gawin, mensahe o konteksto ng pagtugon sa pangangailangan at pagsasalaysay. 3 puntos ang napakahusay at 1 puntos naman ay kailangan pang magsanay. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!